Ito si Brother L.A. Soriano, founder ng Members Church of God International at kilala siya na matapang sa debate pagdating sa katotohanan patungkol sa Biblia. At binansagan siya na The Walking Bible dahil sa kanyang angking katalinuhan dahil kabisado niya ang bawat pahina ng Biblia. At kahit ano ang klaseng relihiyon basta't para kay Brother L.A. ay hindi tugma sa Biblia ang pinapangaral mo. Pinapunan niya ito ng walang takot lalong-lalo na itong KJC na para sa kanya ay bulang propeta si Pastor Quiboloy. Maghunos dili kayo maniwala dyan kay Quiboloy. At alam nyo ba dahil dito isinumpa ni Pastor Quiboloy si Brother L.A. Soriano? Ganun pa man may hula din si Brother L.A. kontra kay Pastor Quiboloy. Kilala rin si Brother L.A. na kalaban ng Iglesia ni Cristo patungkol sa aral ng Biblia na kung saan pinagtatalunan nila palagi ang katayuan ng Panginoong Hesukristo. Dahil para kay Brother L.A. Soriano ay Diyos si Jesus Christ ngunit taliwas naman ang paniniwala ng Iglesia ni Cristo dito. Dahil para sa kanila ay tao lamang ang Panginoong Hesukristo at hindi Diyos na kung saan hanggang ngayon ay pinanindigan pa rin nila ang ganitong paniniwala. At kaya raw ganito ang aral ng Iglesia ni Cristo dahil hindi raw nila binabasa ang kabuuan ng bersikulo ng bawat pahina ng Biblia, sabi pa niya. Ganon din itong aral ng Iglesia ni Cristo na sila lang daw ang maliligtas. Na kung saan kinontra din ito ni Brother L.A. dahil wala daw itong katotohanan dahil kung magkagayon lahat pala ng mga tao na nabubuhay noon nang hindi pa naitayo ang Iglesia ni Cristo ay mapapasa impyerno. Dahil noong 1914 itinayo ni Felix Manalo ang Iglesia ni Cristo. Huwag kayo magagalit, baka may Iglesia ni Cristo rito. Impertinenting salita yun na sila lang ang maliligtas. Alam kung bakit? Noong 1912 wala pa namang Iglesia ni Cristo. Di lahat ng tao noon na impyerno na, ganon. Pero kahit gaano pa man ang pagbabatiko sa kanila, hindi pa rin natitinag ang paniniwala ng INC simula noon hanggang ngayon. Pero ang mas matindi dito ay tungkol sa away nila ni Pastor Apollo Quiboloy na kung saan humantong pa ito sa isang sitwasyon na sinumpa ng pastor si Brother L.A. Dahil na rin sa mga sinabi ni Brother L.A. na kulto si Pastor Quiboloy at hindi sa Diyos. Lahat ng kaluluwa kanya, ang mundo kanya. O ano masasabi nyo? Anong klaseng propeta si Quiboloy? Hindi sa Diyos yan. Bula ang propeta yan. Bula ang Kristo pa. Ako na nga yung katotohanan. Ako ang daan at ang buhay. Pag di kayo dumaan sa akin, hindi kayo pupunta sa langit. Ako ang may-ari ng kaluluwa nyo. Kaya dahil sa sobrang galit ni Pastor Quiboloy kay Brother L.A., isinumpa niya itong si Brother L.A. Soriano. Na kung saan magkakasakit daw si Brother L.A. nang hindi malulunasan at ilang buwan lang ay mamamatay na ito. At sabi pa ni Pastor Quiboloy na dapat umalis din ang mga miyembro ni Brother L.A. ng Iglesia ng Diyos para hindi sila mahawaan. He will be inflicted with a deadly, serious disease he cannot overcome. And it will eat up his guts. What a sore punishment. So this group of L.A. Soriano, of the Dating Daan, I am telling you, get out. Lahat sa inyo na mananatili dyan, bibigyan ko kayo ng 6 months, umalis kayo dyan. Kung di kayo alis dyan, kung ano ang kanyang kaparusahan, ganyan din ang tatanggapin nyo. Pero lahat ng sinabi na ito ni Pastor Quiboloy ay hindi nangyari. Dahil sinabi niya noon February 2005 pero namuhay pa ng mapayapa si Brother L.A. ng 16 na taon bago ito pinahinga ng Diyos. Pero ganun pa man pinipilit ni Pastor Quiboloy na natupad raw ang kanyang hula laban kay Brother L.A. Soriano. Sabi pa niya, o ayan natupad na ang aking sinabi, tatawagan niyo pa ba akong bulaan? Ganun pa man tinawanan lang siya ng Iglesia ng Diyos dahil malayo sa katotohanan ang mga sinabi niya. Pero alam nyo ba na meron ding hula si Brother L.A. laban kay Pastor Quiboloy? Meron ako diyang alam na pastor na hatulan ng rape. Puno ng relihiyon, popular dito sa Pilipinas. Nito lang. Ito naman ang nangyari sa buhay ng sinasabing pastor na kung saan isang babae ang nagrereklamo sa kanya sa kasong sexual abuse. Hanggang sa itong mga araw lang nagdesisyon na ang Department of Justice na pinakakasuhan na si Pastor Apollo Quiboloy sa mga akusasyon laban sa kanya. Pinag-aralan namin ng gusto
at ang lumalabas talaga rito ay meron talagang kailangang panagutan si Pastor Apollo Kibuloy at ang kanyang mga kasama